welcome back to the channel. For today's video, we're going back to Roxas City kasi naiwan ko yung cellphone ko doon. Naiwan ko yung cellphone ko sa trial. So we're going back. And gala na din. Kasama ko ulit si Mama today. Say hi, Mama. Hi. Yan, naka-Prada pa yan na sunglasses. So we're gonna explore Roxas City and tingnan natin kung ano makikita natin. Pupunta tayo sa Baybay, sa People's Park. Kain tayo somewhere na masarap, and we'll take you guys along. Hindi tayo magte-teleport today, magda-drive talaga tayo papuntang Roxas City. So may mga there's a lot of POV shots on this video, so baka medyo humaba, but you know, POV shots of Capiz kasi it's about time na makita nyo yung itsura ng Capiz kasi sobrang ganda dito. Kasi ako from Manila, ako sa Manila ako lumaki, as in lumaki talaga, literal na lumaki and tumaba. So hindi ako madalas sa probinsya, and nung lumipat kami dito just after the pandemic, lumipat kami dito. Sobrang ganda ng mga daan, sobrang ganda ng mga tanawin. So gusto ko makita nyo yun. Dadaan din kami ng daan tayo dun sa may President Roxas side. President Roxas? Ha? Oh, that's a different municipality, Daddy. Oo, hindi. Pupunta tayo, ikot tayo doon sa kabilang side. From Okay. Ibisan. From Ibisan, imbis nakakaliwa, kakanan tayo. That's not President Roxas. Ay, di ba President Roxas? Hindi ba President Roxas? Ano yun? Was that? Nakalimutan ko na. President Roxas Boulevard ba yun? Anyway, pero doon tayo dadaan. Sa Lawaan yun. Yeah, yun. Doon tayo dadaan. Imbis nakakaliwa tayo ng Sapian papuntang Roxas City through Pueblo de Panay, ang dadaanan natin is yung Sa lumang daanan. Ha? Sa lumang daanan. Yeah, sa lumang daanan. Kasi lumang daanan yun ng bus. So doon tayo dadaan today. Ay, yan na yung police, oh. Sabi ni kuya kasi may checkpoint eh. Isang nakasalubong natin. Hindi mo naman kailangan matakot sa checkpoint. Wala ka namang ginagawang mali. Nakatamang naka-helmet ka naman. Yun ang problema kasi dito sa sa probinsya. Madalas ang mga tao hindi nag-helmet. Kasi alam mo yun, loob-looban na to eh. Hindi rin lahat may lisensya, pero ang motor yung pinaka main main mode of transportation. So pag may mga checkpoint na ganyan, makikita talaga mga nakatambay sa gilid kasi mga walang lisensya. Paso na yung registration ng motor.
you can understand din naman na ganun talaga. Kasi meron nga dyan mga bata pa eh, not 10 years o mga 10 years old para pataas, marunong na kaagad magmotor. Kasi nga, you know, imbes na magbisikleta, motor na lang sila, bibili sila ng second hand na motor or expired na yung registration na motor, which is mura na. Okay na din pang service nila sa ano, pang service nila sa school. Kaya pag makikita mo yung mga high school dito, nakahilera yung mga motor eh, dala din ng mga estudyante kasi malalayo pa yung pupuntahan nila, malalayo pa sila manggagaling, and kailangan nila ng transportation. So naglilin sila sa motor, kaya pa nilang iangkas yung mga kapitbahay nila. Minsan 3-4 sila sa motor, angkas na nila pa uwi yung mga kaibigan nila, klase, punta ng same school, same high school. Since yung solar natin pala walang battery, mag-grid tie muna tayo for a few months. So kailangan natin ng application, magpasa ng application sa Kapelco. May office sila dito sa Mambusaw, pero dadaanan natin yan siguro tomorrow. Maraming magandang puntahan dito sa Panay Island. Kaya mag-subscribe kayo para makita nyo lahat ng pupuntahan natin. Every weekend yan, may bago tayong pupuntahan. Yung mga napuntahan na namin, tsaka yung mga hindi pa namin napupuntahan, papakita namin sa inyo. Ito, necessary yan. Kasi hindi naman lahat nakakabili ng furniture. So nagbabayan-bayan yan sila and nagtitinda sila ng furniture. Ito yung Kapelco Mambusaw office na pwede nating puntahan para mag-a-apply tayo ng ng tie-in sa grid tie-in ng solar natin, kasi wala pa tayong pambili ng battery. So yung battery natin, after a few months pa, pag-ipunan ko pa yon, and then grid tie muna tayo. Kailangan mo mag-apply sa kanila. So
mababawas yung sobrang electricity na nag-generate ng ano natin, ng panels. Didiretso siya, pupunta siya sa Kapelco, and mababawas yun sa generation ng electricity natin. So sa umaga yung gine-generate ng solar, yun yung gagamitin natin, and then sa gabi sa Kapelco muna. But just in case na mag brownout, meron naman tayong generator, gas power generator from Inco. Inco baka naman 900 watt generator yon. Mura lang siya naman, nasa 6K lang siya. So kung madalas yung brownout sa inyo and wala pa kayong solar, magandang investment yung yung generator. Lalo na kung work from home ka katulad namin, kailangan talaga. This time hindi tayo dadaan sa sa Sapian, dito tayo sa Sigma dadaan. Ito na yung Mambusaw. Gusto ko yung palengke dito sa Mambusaw kasi malaki, maluwag. May Mercury Drug din sila dito. May mga inasal din. Kaso lang walang Jollibee. Walang Jollibee dito sa Ayan, masarap dyan sa Bax Grillers. Bax Grill. Para siyang mang-inasal din. Kaso lang di masarap yung sinigang nila. Nagalit din si mama. Kasi hindi raw masarap yung yung sinigang doon. See, tulad ng sinasabi ko, hindi masyado uso ang helmet dito. Ay, kung meron sa Manila alam ko meron tayo yung Emilio Lim na ganyan, yung appliance center. Meron din sila dito. Ayan Imperial Appliance Plaza. Yan ang mas dito, mas sikat na appliance plaza. Diyan namin binili yung fridge, yung TV namin, yung speakers, diyan sa kanila. Sunog na naman si Daddy. Sunog na naman tayo.
Siguro napapansin nyo yung may mga ganun tagi na sa kalsada nakalagay slow down. Sa ano kasi yun, pag may mga schools naglalagay sila ng ganyan, so mapipilitan ka talagang magbagal kasi highway lang dito eh, wala silang mga ano, so mapipilitan ka talagang mag slow down. Tama na naman kasi for the safety na din ng mga bata. Yan yung hindi ko magets dito, bakit hindi nila inahalo yung ano para gumawa ng asphalt. Ang ginagawa nila binubusan na nilang tar, tapos saka nila lalagyan ng ano, gravel, which is weird kasi yung daan ganyan, oh, puno ng graba, which is more dangerous. Oh, delikado yan. Napakadaling mag-skid dyan, dumulas, napakadaling dumulas. Ito lang ang maganda pag dito tayo dumadaan sa ano, sa Sigma, dire-diretso lang talaga. Dire-diretso lang talaga siya. Kailangan mo lang bumagal dito sa bridge na to kasi masyadong mataas. Masyadong mataas. Gusto kong ginagawa kasi kay mama yun, natatakot siya eh. Bigla siyang tumatalon sa upuan niya eh. Dito ka naman sa side lane kasi medyo bako na yung main ano eh, oh. Medyo bako na, bako. So dito ka muna sa loob, ay sa labas, saka ka na lang papasok sa loob. Ayan oh, sobrang dami graba oh. Nilagyan lang nila ng tar, tapos hindi nila hinahalo, which is weird. Buhos nila yung tar, and then lalagyan nila ng graba, and ganyan yung nangyayari. So medyo delikado. Overtake lang ng konti. Pag madalas ka na kasi madalas mo nang dinadaanan, alam mo na kung saan yung mga lubak-lubak eh. So maiiwasan mo eh. Hop. Ayoko rin bumababad dito kasi dyan dumadaan yung mga kotse, mabibilis yung mga kotse lalo na pag ganitong highway. Ako na lang iiwas. Ganda talaga dito, ganda ng view. Mga ganyan wala kami yan sa Maynila eh. Di pa tayo kasi may lubak doon, no, yun. Alam ko na. Alam ko na kasi yan eh, may lubak dyan eh. Mga first month namin dito sa
sa Visayas, nag-iikot-ikot pa kami ni mama, and wala siyang helmet nun kasi bibili pala kami ng helmet niya. Punta kami ng Rojas City, nadaan kami dito sa Sigma, ayun, natikitan kami 500. Tikitan kami kasi wala siyang helmet. So pumili kami ng helmet, sakto pabili kami ng helmet sa Rojas City kasi para mas marami siyang pagpipilian. Pagalitan kami ng enforcer, tapos tinikita kami ng 500. Eto na yung pinakamalapit na LBC. Diyos ko po, sa Sigma pa. Ang init. Okay, tingnan natin kung magkano na ang gas. Nasa 80 pesos. 80 pesos ang gas. Dito sa Sigma nakatira yung isa kaibigan namin. Well, may bahay sila dito, and sometimes we meet up with them. Si Echo. So shout out to you, Echo. And your family. Wow! Lubak! Lubak! Ang main bus company dito, ang Ceres. Dati hindi ko alam. Hindi ko naiintindihan dati yan kasi ang tawag ng mga tao dito, series. Ako, ano series? Yung bus? Ah. So akala ko anong series. Ceres pala yun, yung bus company. Gawaan yan. Marami yan dito sa road na to. Mga gumagawa ng nipahat. Ready made na siya. Nagre-range siya sa 30,000 pesos, 35,000 to 30 to 35,000 pataas. So, kung gusto mo lang ng bahay kubo, yung as in yung matitirahan mo na siya, meron yan sila dito. Nasa 30 to 35,000 pesos. Malaking liko. Ayun o, daming pagawaan ng nipahat. Yan. Ito maliit lang o. Yan yung mga pagawaan ng nipahat. Niloloko nga namin si mama dati. Swimming kami, sagot niya yung cottage. Tapos yun yung sinasabi namin, sagot niyang cottage. Sagot mo na yung cottage, mama.
Dito yon. Dito yung papunta sa... Saan to papunta, Mama? Carles? Panitan. Sa Panitan, di ba? Panitan and then... President Rojas, papunta Carles. Doon sa Carles, di ba? Doon tayo diyan kami dumaan noon. Nung pumunta kami ng Carles, Iloilo. Carles, Iloilo na 'yan, no? Ano na? Iloilo na. Ano na? Iloilo na. Oh, sa Carles, ilo na. Yung Carles? Oo. Yeah. Carles, Iloilo na 'yon. Punta na 'yan sa mga may mga beach doon magandang puntahan. Puntahan natin minsan. Ganda nung ano yan, oh, na may tree line. Puro mahogany. Yun nga lang, medyo invasive kasi ang mahogany. Invasive species ng puno ang mahogany. Pero maganda kasi siya para kahoy. Yun yung daan papuntang President Rojas. Oh yeah, oh, yun yung papuntang President Rojas. Madadaanan natin yung pillar. Tapos Madadaanan niyo yun. Maganda din ang view doon. Dadaan natin yun pag soon. Daanan din natin. Madadaanan natin dito sa Ibisan yung bilihan ng mga seafood. Kaso lang ang ano dito is kaparehas siya ng price sa Manila eh. So hindi rin magandang bumili dito. Mas maganda bumili dun sa Port. Kasi sa port mas mura. Diretso ka pa sa fisherman bibili. Kaya mas mura na. Tahong. Ayan, tahong tsaka talaba. Ayan o, bilihan o. Ayan, mga bilihan ng mga shellfish. O, crab, fish, shrimp. Dito bilihan. Kaso lang ang presyo niya katulad sa Maynila. Mas maganda doon tayo bibili sa port. Mas mura. Masarap na bilihan na yung manok. Ayan, sa kanto na Ibisan. Ayan, crossroad diyan, ayan yun, masarap bilihan. Walang sinabi yung chooks to go dyan. Sorry chooks to go. Kumaliwa tayo dito, papunta yan ng Rojas. Ayun yung parang pinaka main road na ngayon, kaliwa papuntang Rojas City. Pero dito tayo sa right side, iikot tayo. Pahihirapan natin ang sarili natin. We want problems always. Dito, ayan, tayo dadaan. Iikot tayo sa kabilang side. Ito yung usually dinadaan ng bus tsaka mga jeep. Dito sila dumadaan.
kalsada. Okay, lipat tayo. Wala naman tayong kasabay sa likod. Nya. Ay, ito oh. Ganda na. It's the more scenic view. Napapunta ng Rojas City. No, mama, this is the scenic view. Yep. Napapuntang Rojas City. Ito yung lumang daan. Ha? Ito yung original na daan. Ito daw yung original na daanan. From Rojas City go. Napapuntang Rojas City. Ito talaga yung dinadaanan ng mga bus dati. Kasi bago lang yung daanan dyan sa may bandang Puerto. Oo. Binago na nila yung daanan doon na sa kabila. Pero yung mga bus tsaka mga jeep dito pa rin usually dumadaan. Kasi may mga bayan-bayan dito na syempre kailangan pa rin ng public transportation. Nung bata pa ako dito kami dumadaan pag napunta kami ni Lola. Ha? Ano mama? Sabi ko nung bata pa ako, dito kami dumadaan dati. Ah, Pupunta kami ni Lola ng Rojas City. Magsasakay ng barko pa. dito daw ang daan dati. Sa may port sa Rojas City, di ba? Sa may Pulasi. Dito yung daan. Kasi sa mga different stages ng buhay ni mama, tumira siya dito sa Capiz, sa Hamindan. Pero before, walang mga bahay din sa gilid. Ano na? Before, wala pang mga bahay din sa gilid-gilid. Mm. Siyempre, bata pa ako. Konti pa lang tao. I-review ko na lang yung mga sinasabi ni mama kasi hindi ko siya naririnig. Progressive na yung progressive na yung waves. Wah! Yun lang, ang downside na kapag maulan, laging lahat. Hindi ko talaga siya naririnig. Pero re-reviewin ko na lang yung mga sinasabi ni mama mamaya sa post-production. And dito yung sakayan. See, Rojas City. Rojas City na to. Ayun ang sakayan. Pero this is the likod to ng Rojas City. Dito yung mga warehouse. Dito yung mga JNT. Alam ko yung warehouse to ng JNT. So pag sinabi nila na dumaan sa Rojas City yung package mo, dito yun. Ayan oh, malaking ano ng JNT. Si Bumblebee. Ayan, JNT warehouse. Pag sinabi nilang dumaan ng Rojas,
ang iyong package, dito yan dumaan. Pag dumaan ng Rojas ang iyong package, Dyan. dyan. Dyan yun, sigurado. Ay, yun, tita. Kung sa, alam ko meron pa, alam ko hindi na masyado madami sa Manila yung nagtutulak ng baka, kasi ganito na sila lahat. Yung mga handicrafts, ganyan na. Tricycle na sila, hindi na sila baka. Level up na sila ngayon. Level up na sila ngayon. Wala na yung baka na nagtutulak ng kariton. Naghihila pala, hindi pala nagtutulak. Naghihila ng kariton na puno na handicrafts. Wala na, level up na sila, tricycle na sila ngayon. And some of that galing pa ng Antique, no mama? Ano ba? Yung iba galing pa ng Antique, Oo, yung binilan natin. yung handicrafts, no? Yan. Yung iba galing pa ng Antique yung handicrafts. Yung isa, yung binilahan namin ng hamak ng duyan, galing yun ng Antique. Syempre pupuntahan din natin yung Antique. Puntahan natin dun yung rice terraces. Plan ng channel na to, plans, wala na ngang wala na ngang side mirror, wala pang helmet. Ala, police! Oh. See, mga bus dito talaga sila dumadaan. Hindi sila dumadaan doon sa kabila. Kakaliwa na tayo dito. Yung Ha? papuntang Panitan. Yan, yung papuntang Panitan. Right side, papuntang Actually, Panitan. Yan. Panitan. Yung tamang pronunciation sa Rojas City, 8 kilometers din. Panitan. Welcome to Rojas City. Thank you, Jollibee. Superman Bake Shop. Diyan si Superman nag-i-stay minsan pag nagbe-bake siya dyan. Checkpoint. Kailangan natin bumaba. Ba tayo? Whoop! Sa kabilang side lang sila. Ba't kaya may checkpoint? Ha? Ba't kaya may checkpoint? Ano na? Bakit kaya may checkpoint? Siguro sa port na naman yun. Okay yan. May mga checkpoint, police presence. Pang-deter din ng mga yan, ng mga criminals, masasamang loob. Tsaka para mag-helmet yung mga nagmumotor. Para nag-helmet yung mga nagmumotor. Kasi kahit angkas ka lang, kailangan naka-helmet ka din. Not applicable daw sa mga tricycle drivers kasi tatlo naman yung gulong nila. Ayan yung mga truck. Oh, 'di ba? Tsaka yung mga mga minivan. Isa 'yan sa mga builders dito, Rosco. Pero tumitingin din tayo ng mga builders sa labas, mga sa Cebu, sa Davao, and then titingnan natin kung saan mas maganda bumili. And then doon tayo bibili. Either 'yon or yung Maxima. Dito bahain din dito eh. One time nung umuulan dito, biglang baha kagad. Pero malaki yung Toyota dito, laki ng dealership ng Toyota, oh.
Meron kaya siya ng second hand dyan? Ito, Nissan, Hyundai. Yung mga car dealers nandito. Welcome to Capiz. Sabi sa akin ni Mama kanina, yung original pangalan daw talaga ng Capiz is Capiz. From the shell. Doon galing sa shell talaga. Kasi doon nga maraming seafood nga dito. So, doon talaga siya galing sa Capiz. And the people are known to be Capiznon. Slow down. Naman yung Isuzu. Yan. Isuzu. Mga trucks. Hindi mo talaga maseryoso yung Comic Sans sa tarp. Hindi mo maseryoso yung kumpanya. Pag Comic Sans yung nila. Except maybe if it's a kindergarten. Or like a daycare. Pwede siguro. Talipapa. Ewan ko kung nakita nyo kanina sa dinaanan natin sa Evisan, may mga scallops dun eh. Power tools. Ayan, Triumph. Tayo sa Triumph. Kunin natin yung cellphone na naiwan. Tangi-tangi si Daddy, naiwan niya yung cellphone niya. Meron din, ayan, yung City Hardware. Yan yung isa pang hardware store. Gusto ko din dyan mag-ikot-ikot kasi nawawala ako sa oras. Paglabas mo gabi na. Gusto ko ng Jollibee. Yellow bells. Triumph Home Depot. Ay.
And we're here. Ma'am, may ano kayo? Gcash. Wala. Sir, ng card, cash lang po ang ginagamit. Okay. Lassi carbonara, sir. Okay. Thank you. Enjoy your Thank you.